Sa magang ito, we are so blessed because nandito po tayo sa church. Nakalive po tayo. Okay? So sa lahat po na mga Assemblies of God na maging kasama namin sa programang ito, lahat po ng mga viewers po natin, good morning po sa lahat. Lalong-lalo na nang nandito kayo sa church na ito, and I know na ito ay kalooban ni Lord. Sige, amen. This is the will of God. Because this is the day that the Lord has made. Sabihin natin, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad, okay, in Him. So today we are so blessed because ito na nga po, nandito po tayo, naka-live. At itong ginagawa po natin ay palagi nating itinataas ang pangalan ni Jesus. Amen? So si Jesus po ang sentro sa umagang ito. Wala pong sentro dito na tao, kundi tayo yung mga instrumento lang ni Lord. By the way, sino ang first time? Except kay Sir Wilmore. May first time na pumunta sa church? Okay? So kung dyan kayo, just say, this is the day that the Lord. Dinala ka po dito ni Jesus, hindi po na kung saan maging kaanib ka. Okay? Maging kaanib ka or anong iniisip natin. Nandito tayo dahil kay Jesus Christ. Amen. Sa lahat po natin ng youth camp, salamat po sa mga buhay ng mga young people po natin. Palapakan po natin sila. Because this morning, I talk about faith that endures. Yan po ang pag-aralan po natin. It is talk about evangelism din po ito kasi lahat ng mga tao ay nanampalataya kay Lord. Amen? Kayo ba may pananampalataya sa Panginoon? So, bawat isa sa atin ay kailangan po natin itong pananampalataya or faith that endures. Kasi po ang kalooban ni Lord, kung tayo nanampalataya sa Kanya, tuloy-tuloy. Sabihin natin sa katabi natin, tuloy-tuloy. Sa hirap at ginhawa, tuloy-tuloy po tayo na maglingkod kay Lord. Amen? So before we read the Word of God, I request one of us, so let's bow our head and we will pray. Panginoon, nandito po kami, O Diyos. We start to humble ourselves, Lord, before your presence. Bago ang lahat, O Diyos, Ikaw ay kinikilala namin. Ikaw ang naging sentro ng aming pagtitipon. Ikaw ang itinataas namin sa aming kalagitnaan. At Ikaw ang binibigyan namin ng papuri. Kahit sa araw na ito, O Diyos, bibigyan ka namin ng pinaka-the best na pagsamba, pagkikilala, at lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pananampalataya, na kung minsan may ups and down ang buhay po namin. But still, you are always being faithful, God, to each one of us. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Palagi mo kaming, na Ikaw ay naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Dahil alam namin, O Diyos, ng buhay po namin ay hindi na po sa amin. We are now bought by a price. And that price, God, ay ang sarili mong buhay. Dahil kung wala ka sa aming buhay, O Diyos, lahat ng aming mga ginagawa ay wala po itong kabuluhan. Pero sa umagang ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa araw na ito, sa oras na ito, ang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang itinataas namin, that we will continue to look to you in the book of Hebrews chapter 12, that we looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Thank you so much, God, today. Bless your people. Pagpalain mo ang nakikinig sa live na ito, O Diyos. Naway buksan mo ang aming mga puso at pag-isahin mo ang aming pagkikilala at pananampalataya na Ikaw lang ang Diyos na dapat naming paglingkuran. Mabigyan ng papuri sa lahat ng oras na habang nabubuhay kami sa mundong ito, Ikaw lang, O Diyos, ang kinikilala namin na maging may-ari ng aming buhay. We bless you, Lord God.
At ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin si Lord. Amen. So sa umagang ito, kung may mga Biblia po tayo, buksan po natin sa Book of Hebrews, chapter 1, chapter 12, verse 1 to verse 2. Ito ay isang patunay po sa buhay ng mga kumikilala sa Diyos. Na itong Book of Hebrews, ipinakita po dito, simula sa lumang tipan ang mga taong kumikilala sa Diyos ay hindi napahiya. Hallelujah! Hindi napahiya ang kanilang buhay sa harapan ni Lord. Ang salita ni Lord ay talagang totoo. At ang salita ni Lord ay talagang maaasahan. Sabihin po natin, maaasahan. Walang salita na pwedeng mabigay ng pag-asa sa bawat tao. Ang salita lang ng Panginoon ang totoong mabigay ng pag-asa. Let's turn our Bible in the Book of Hebrews, chapter 12, verse 1. At ito bang sinabi ng salita ni Lord? Therefore, we also, since we are witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So once again, God bless His word. Amen. So sa umagang ito, ang title po natin pagpag-aralan sa umagang ito, Faith That Endures. Pananampalataya na talagang masasabi natin nananatili. Hallelujah. Ito ang kalooban ni Lord sa atin. Not just na kinikilala lang natin kung anong ginawa niya sa atin. Sabi po dito, therefore we also, since we are witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. Tingnan po natin ang salita ni Lord. At ang sabi po dyan, itong mga salita, simula pa, si Lord ay talagang tapat sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sige, amen. Pwede po tayong magsabi ng amen sa katabi po natin. Hallelujah. So, tingnan po natin yung introduction po dito, that clouds of witnesses testifying to the truth of faith. Sa Book of Hebrews, masasabi natin, ang sabi doon sa verse 1, anong sabi? Therefore we also, since we are witnesses, sa ibang translation, clouds of witnesses. Hallelujah. At ano po ang clouds of witnesses sa ibang translation? At sinabi ko po dyan makikita po natin, una, si Abel ay isang witness na talagang si Lord ay tapat. Alapakan po natin si Lord. At masasabi natin, si Abel, verse 4, dahil sa totoong pagkikilala niya, pananampalataya kay Lord. Nakita niya, naramdaman niya, naranasan niya kung gaano katapat ang Panginoon. Kayo kaya, o tayo kaya, sa buhay ba natin ay talagang tapat tayo sa Diyos? Kasi ang pagkikilala natin kay Lord, hindi po ito na-base kung ano tayo ngayon. Ang pagkikilala natin kay Lord, sa lahat ng oras, siya ang naging kaagapay, kasama, naging totoong kaibigan natin. In verse 5, si Enoch, alam natin ang kwento ni Enoch. Tama? Diba? In verse 7, si Noah. Kinuha ko po ito, mga halimbawa sa Old Testament, kasi sa totoo lang, ang totoong pananampalataya nila,
kahit may posisyon sa kanilang buhay, sa pagsunod sa Diyos, still, nandyan ang pagsunod nila sa Panginoon. Tayong mga Kristiyano, ang daming mga bagay na gusto nasirain ang ating pananampalataya kay Lord. Kaya lahat ng tao, ang pananampalataya natin, hindi na natin masabi na ngayon kung ano tayo, may pattern na po tayo. Palapakan si Lord. May mga tao na po sa Biblia na sila'y naging tapat kay Lord. Ang pananampalataya nila, naging matatag sila. Anong nangyari? Even though wala na po sila, nandyan pa rin ang pangalan nila sa Biblia. Si Abel, si Enoch, alam natin ang kwento ni Noah. Si Noah in verse 7, alam natin ang kwento ni Abraham. Hallelujah. At dahil kay Abraham sa kanyang pananampalataya, counted po tayo naging righteousness. Naging righteous po tayo sa harapan ni Lord. Sa lahat po na nanonood at lahat na nakikinig, si Abraham po isang malaking halimbawa sa atin ngayon kung ano tayo. Paano kaya kung nag-give up sila? Paano kaya ang pagkikilala nila sa Diyos ay hindi sila nagpapatuloy? Ano kaya ang mangyari? This was like in the last days. Paano kaya mangyari sa atin? Kung itong mga tao umatras kay Lord, at tayo rin aatras, ano mangyayari sa atin? Tandaan natin, may isang buhay na nag-invest sa atin. Walang iba ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin si Lord. Ito ba si Sarah? In verse 11 ng Book of Hebrews. Si Isaac, verse 20. Si Jacob, verse 21. Lahat po yun sa Book of Hebrews chapter 11. Kinuha lang ang kanilang kwento dahil sa totoo nilang pagsunod sa Diyos. Hindi lang ang sumunod, kundi sila ay talagang nanampalataya ng totoo. Hallelujah. Hindi lang sa nakikita nila, kundi sa totoong nanggaling sa puso nila. Kaya tayong mga kumikilala sa Diyos, ang pagkikilala natin ay dapat galing sa puso. Sabihin mo sa katabi mo, galing sa puso. Hindi sa nguso. Marami mga tao ngayon, kumikilala na may Diyos. Pero sa totoo lang, ang kumikilala sa Panginoon, hanggang sa dulo ng kanilang buhay, hindi dapat silang mag-give up sa totoong pagkikilala sa Panginoon. Ito ba si Joseph, verse 22, si Moises, verse 24, itong last, si Rahab, in verse 31. Kung titingnan natin itong mga taong ito, iba-iba ang kanilang karanasan sa buhay. May mga tao dyan na parang sabihin na natin, ang buhay nila ay parang hindi natin masasabi kayang iligtas ni Lord. This one kay Rahab. At alam natin si Rahab, dahil sa kanyang pananampalataya kay Lord, anong nangyari? Siya lang ang gumawa ng paraan na kung saan kahit ang buong sambahayan niya ay nagkaroon ng kaligtasan para sa Panginoon dahil sa kanyang matatag na pananampalataya kay Lord. Hallelujah! Palapakan si Lord. Dahil sa kanya, nag-invest siya ng totoong pagsunod, pagkikilala. Binigyan ng pagpahalaga ang mga ginagamit ni Lord. Anong nangyari? Basahin natin yan sa Book of Hebrews chapter 11 verse 31. So pinakita ko lang po kung ano itong clouds of witnesses na kung saan testifying to the truth of faith. Nagpatutuo sila sa kanilang mga pananampalataya kung paano sila hindi pinabayaan ng ating Panginoon. Tayo ba kaya? Kung minsan tayo mga tao, masabi natin, Lord, hindi mo alam ang aking pangailangan. Alam ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord. Tayo lang ang walang alam. Kasi ang lahat ng kaalaman po natin ay nakadepende sa nakikita natin.
But salamat kay Lord, binigyan po tayo ng totoong pananampalataya. Hallelujah. Pananampalataya na hindi ito na ngayon lang or Sunday lang, kundi pananampalataya, faith that endures. Talagang matatag, may problema o wala. Still, ang ating pananampalataya ay palaging, sabihin natin, pariho po ang pananaw natin kay Lord. Palapakan po natin si Lord. Dito po tayo sa verse 2. Kasi gusto ko pong mag-focus sa verse 2. Sa totoo lang, itong mga tao sa Old Testament, makikita po natin kanilang buhay. Pagdating sa verse 2, nandyan na po ang motivation sa atin. Ano ang verse 2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tingnan po natin dito. Ang sabi doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pero bago po yun, may mga salitang sinabi sa verse 1, let us run with endurance the race before us. So ang pananampalataya po natin, pag tayo sumunod sa Diyos at sumunod sa kay Jesus Christ na siyang kinikilala po natin, magkaroon po tayo ng action. Ano pong action natin? Let us run with endurance the race before us. So ang pananampalataya kay Lord, lahat ng mga tao na kung may pananampalataya tayo kay Lord, may action po tayo. Amen? Anong action po natin? Let's run the race. Ang gustong sabihin, hindi ka lang nanampalataya sa mga bagay na nakikita mo. You start to invest, mag-invest ka talaga ng panahon kung paano ma-involve ang buong buhay mo. Kaya ang pananampalataya natin, involved na tatlong part ng buhay natin. Ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu po natin. Let us run with endurance by looking unto Jesus. At itong sinabi, sinulat ko po, looking means, ano ang kalugan ng nakatuon or focus or looking. The word looking means fixing one's eyes trustingly. The word looking, you start to fix. I-fix mo yung pananaw mo. Hallelujah. Kanino? Kaya lahat, sa umagang ito, nasa live naman, sa live, nandito sa church, at lahat ng nanonood. Pag sinabing fix, focus po yun. Huwag na pong ibaling sa iba. Let's fix one's eye trustingly. We need to consistently focus on Christ instead of our own circumstances. Amen? Pag sinabi natin looking or fixing our eyes trustingly, hindi na po ito nakabaling sa mga bagay na makapagbigay sa atin na tayo ay mag-down sa ating pananampalataya. We need to fix our eyes. Tandaan natin itong salitang looking, fixing one's eye, trustingly. Hindi lang ka nag-fix, pero kailangan ka magkaroon ng trust. Palapakan si Lord. Nag-fix ka sa Kanya at talagang mag-trust ka pa sa Kanya. Nag-ibang boses. Hindi lang po, kung minsan kasi ang tao, madali lang tingnan. Madali lang, kahit sa salita ni Lord, madali lang basahin. Pero kailangan magkaroon ka ng trust dyan sa sinabi ni Lord. Do you believe? Luke chapter 1 verse 37, ang sabi po dyan. Ano sa Diyos? With God, nothing is impossible. Hallelujah. Palapakan si Lord. Walang imposible sa Kanya. Kaya lahat ng sumusunod kay Lord, tandaan natin, wala po tayong lugi.
Siya lang nagsabi, ako lang ang babalik. John chapter 14, verse 1 to 3. Anong salita niya? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there is a mansion. Alam ba, Kansilon? Walang ibang nagsabi niyan sa Biblia, si Jesus lang po. Kaya mga taong nakapix, nakatuon, or naka-looking unto Jesus, sa totoo lang, sabi ko nga po, walang lugi. Sabi mo sa katabi mo, walang lugi. Ang sabi niya, babalik kung ang lugar na ito ay naihanda ko na. Naihanda para kanino? Sa inyo. Salamat po tayo kay Lord. Si Lord may paghanda sa atin. Amen? Sa lahat ng nanonood, salamat kay Lord na ang Diyos may paghanda sa atin. Itong tanong, ano kaya sa bawat individual po natin? Ano ang paghanda natin patungkol sa ating Panginoon? May totoong paghanda ba? Or busy talaga tayo? Okay, sabi niya, babalik ako. Ilan sila babalik? Babalik ako at kukunin ko kayo. Hallelujah! At kung saan ako, doon din kayo. Tanong, may lugi? Wala. Wala pa kanya si Lord? Hallelujah! Praise God! So, tandaan natin ha, instead of our own circumstances, don't look to Jesus. Christ done everything necessary for us to endure in our faith. Amen? Ang ating Panginoon gumawa ng paraan para lang tayo maging matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi nabi sa ating pananampalataya lang sa pakikinig. Oo, alam ko. That faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Kaso lang, sa verse 1, involved pong let us, run the race. Hallelujah. May investment ka. Hindi lang nakatunganga, Lord, na nampalataya ko sa iyo. We need to invest something for the Lord. Ano kayang investment natin? At tayo niligtas ni Lord, alam nyo, niligtas tayo ni Lord, may trabaho si Lord na pinapagawa sa atin. Na tayo umayo. Amen. Umayo, turo kanyang salita. Yan ang purpose ni Lord. Babalik siya, kukunin tayo. Gusto nyo bang kunin kayo ni Lord? Hindi pa ngayon. I-allow natin, paitulutan na lang natin si Lord. Pabalik niya, okay, sabihin natin, Lord, sasama ako. Sabihin natin, sasama ako. Huwag muna ngayon. Hallelujah. So dito, tandaan natin, Christ done everything necessary for us to endure in our faith. He is our example. Tandaan natin, He is our example and model. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ang example natin at model natin. Kaya mga Kristiyano na talagang nakatuon kay Jesus ang ating mga mata, espiritual, mga model girl at saka model boy po tayo. Palapakan sila. Sa Bisaya, mamabuot ng mga kaungaan ni Lord. Hallelujah. Ang ganda ng preparation ni Lord. Looking to Him involved. Ito. Looking to Him involved knowing some very important things about Christ. Tandaan natin ang pagkikilala sa Diyos na siya mag-focus ang ating mata sa Kanya, may involvement po sa buhay natin. Looking to Him involved knowing some very important things about Christ. Ano ang mahalagang mga bagay na pinagawa ni Lord sa atin? Diba mga taong walang pag-asa? Ay, ikaw ang gagamitin, ako ang gagamitin ni Lord para dalhin natin kay Lord. Amen? Hindi
Hindi lang po ang layunin ni Lord na iniligtas po tayo. May layunin si Lord. Binigyan ng totoong pananampalataya kasi kung sabihin po natin si Lord, involve po ang pagkikilala sa Kanya at dapat tayo, very important things about Christ na ginagawa po natin. What is that? Ngayon, may goal po tayo sa church. Hindi lang sa church po yun, lahat. Gusto ni Lord ang lahat ng tao ay makakilala sa ating Panginoon. Sino ang pwedeng gamitin? Hindi lang po tayo nakapix. Kasi kung palagi ang tao nakatuon lang, palagi nakatingin doon, wala namang aksyon, masasabi, parang iba na yung pakiramdam ng taong yun eh. Kaya si Lord gumawa ng paraan. May mga important matters na gusto niyang ipagawa sa atin. Christ must know what the Bible says about who Jesus is. Di ba ang Bible? Sino si Jesus Christ? He is the Savior of the world. The only Savior of the world. Siya lang ang tagapagligtas. Makikilala po natin si Jesus dahil sa pananampalataya natin sa Kanya at masasabi natin, parang, sabi ko nga sa sarili ko, sanay na talaga ngayon ang mga taong talagang nanampalataya kay Jesus. Bakit? May pattern na po tayo. Kanina, binasa na natin mga tao. Clouds of witnesses. Kahit patay na po sila, nandyan ang karanasan nila na habang sila ay nung buhay pa ay naging tapat kay Lord. Tanong, pinabayaan pa sila ni Lord? Pinabayaan o hindi? Sana manawaan po natin ang ginawa ni Jesus. Ano pa? Looking to Him involved, treasuring Him. Treasure ba natin si Jesus? Pinapahalagahan. Sino may pera sa bangko, huwag nang tumasa kamay. Why na nag-impok po tayo sa bangko? Kasi gusto po natin magkaroon tayo ng ipon. Tama? Tama, hindi? Tayo iniligtas ni Lord. Anong ipon natin sa Kanya? Na-treasure ba natin si Lord sa buhay natin? Tinalagahan ba natin si Jesus? Kaya ang pagkikilala kay Lord, yan ang panahon. You involve treasuring Him, sharing deeply in His Word of life. In character, tatlong C po yun. In character, in conduct, and course of life. Ano po yun? Yan ang way of life ni Lord para sa atin. Diba ang Christ-likeness? Character ni Lord. Dapat mag-reflect sa atin. Yan ang itinuro sa natapos lang na youth camp. Hindi ka pwedeng gumawa ng paraan para ang character ni Lord hindi mag-reflect sa iyo bilang ikaw ay anak ni Lord. His conduct. Ano po ang conduct ni Lord? Ang kanyang pag-ibig. Wala ba kayong pag-ibig ni Lord? Pag-ibig na hindi kayang pantayan ng tao. Magsigit lang kamot, amen? Panahon lang ito, kaya ba natin i-invest ang buhay natin kay Lord? Sad to say sometimes, daming nag-give up na mga Christian dahil sa problema, sa circumstansya sa buhay. Gusto ni Lord itong sharing deeply in His way of life, in character, conduct, and course of life. Ephesians chapter 5, verse 1. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sana maging imitators kayo ng Diyos. Amen? Therefore, be imitators of God as a dear children. Hallelujah, palapakan si Lord. Dahil, or naging dear. Alam niyo salitang dear? Pinakamamahal na anak ng Diyos. Tignan natin si Lord. Ibinilang ka na pinakamamahal. Hallelujah. Na anak ng Diyos.
Anong gagawin natin? Be imitators. Ang salitang be imitators, itong conduct, character, and course of life ni Jesus, ipareflect po natin sa buhay natin. Oo, mahirap. May physical tayong buhay. Pero kung palagi tayo sa salita ni Lord, walang mahirap kay Lord. May awit nga, may kantang, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Amen? Okay. So we must be, may tatlong bagay po na i-discuss po natin. We must be an imitators of Christ that we need to involve for. Paano po tayo maging imitator sa pananampalataya para kay Christ? At alam ko po, ang pananampalataya po natin, kahit sa mga lahat ng nanonood, hindi easy ang pananampalataya natin kay Lord. May involved talaga, number one, that we need to engage to a strict training of faith na tinatawag. Kung sa Bisaya, wala kita kapakitlo mo, ituo kay Lord. Ang pagtuo kay Lord, may strictness. Kailangan magkaroon ka, mag-undergo ka ng strictness. Yan ang number one. Tatlong T ito eh. Engage to a strict training of faith. Ang pananampalataya, araw-araw, involved ang training. Amen? Ang pananampalataya kay Lord pag may problema, involved ang magpakumbaba kay Lord. Hallelujah. Kung nasa gitna ka ng kasaganaan, involved pa rin ang training. Tinitrain ka kung paano mo i-bless si Lord. Kasi tayo mga tao, pagdating sa blessing, atin lahat. Hindi po. We are only a tenant ni Lord. Bisaya na aksador, no? Engage to a strict training of faith. May isa ko nabasang libro, si Lloyd Tolstoy says. Okay? Anong sabi ni Leo Tolstoy or Tolstoy said, everyone think of changing the world, but no one think of changing himself. Sinong naniniwala? Ang dami mga tao na talagang iniisip nila may pagbabago sa kanilang nakikita, sa kanilang mata. Amen? Kahit tayo mga tao, yung nanonood sa atin, bawat isa sa atin, in-expect po natin that there is a changes. Tama? Ay, paano kaya kung sabihin natin, but no one think of changing himself? Madali lang po tayo mag-point out. Tama, hindi? Ilan ang bumabalik sa atin? 3. Kaya itong number 1, ang sabi dyan, engage to a strict training of faith, masasabi natin tayo mismo magkaroon ng totoong pagbabago sa buhay natin para maranasan po natin ano kaya ang mga strict training ni Lord para sa akin. At after that, alam natin, pagkatapos ng training, may strict training sa pananampalataya natin, sino ang magsasabi na may tatanggapin ka mula sa Panginoon. Amen? Ito ang isang salita. Sabi ko nga po sa mayang people, you cannot engage into something new if you are not willing to say goodbye to something old. Naalala niyo pa yun mga young people? Naalala niyo pa yun sa youth camp? Hindi ka pwedeng mag-engage into something new if you are not willing to say something or to say goodbye. Kanino? To something old. Itong kagandahan sa ating mga Kristiyano. Bawat isa sa atin, pag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Lord, tayo mismo ang gumagawa ng paraan para tayo mismo una ang makatanggap ng totoong pagbabago. Sabihin sa katabi, pagbabago. Huwag natin tingnan sila lang ang may kasalanan.
Ako wala. Lahat po tayo may kasalanan. Yan ang turo ng Biblia. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang changes ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, ang pagbabago ay magsisimula mismo sa atin. Hallelujah. So yan ang number 1. Progress is impossible without change. And those who cannot change anything, Bernard Shaw, sabi ni Bernard Shaw, progress is impossible without change. Sa pananampalataya natin, araw-araw, excited po tayo ma-experience ang kagandahan ni Lord sa atin. Kung may nagawa si Lord kahapon, mas nakalamang ngayon ang gagawin ni Lord sa atin. Sige, amen. Bukas, may gagawin pa rin si Lord na mas maganda sa atin. Araw-araw, maranasan natin kung gaano kaganda si Lord na gumagawa ng mga bagay that sometimes hindi po natin ini-expect. Yan ang bunga ng pananampalataya. Faith that's endured. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 11 to 15. Gusto kong ituon natin ang pananaw natin po dito. Ang sabi diyan, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the fear of this life. Kung titignan natin sa 2 Timothy, magkaroon po tayo ng endured hardship. Kasi ang buhay, pag nanampalataya ka kay Lord, may endurance po yun. Involved ang endurance. Kailangan magkaroon ka hardship as a good soldier of God. Alam niyo natin yung mga sundalo, in literal na illustration, ang sundalo, kahit gutom at oras na encounter, ay nag-engage sa encounter. Tama. Hallelujah. Sa ating mga Kristiyano, anak ni Lord, hindi tinitingnan ni Lord kung saan ang kainaan mo. Ang tinitingnan ni Lord, willing ka ba? Willing ka ba na gawin ang kalooban ni Lord sa buhay mo? Kaya sabi ni Paul, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Hindi naman tayo soldier, sundalo lang kung kanino. Sundalo ni Kristo. Palapakan si Lord. Soldier tayo ni Jesus. Kasi tayo ang extension ng ministry ni Jesus. Kung sa discipleship pa makapagtalakayan, pero sa umagang ito, itong mensahe natin ay para po ito sa lahat. Sa nag-view, online, sa ating, sa bawat isa. Kasama natin mga Assemblies of God. Kasama natin sa umagang ito. Pero dito, ipakita ni Lord. Kaya natin ito kasi si Lord kasama natin. Hallelujah! If God is before us, who can be against us? Number 2, we must an imitator of Christ that we need to involve for. Number 2, hindi lang po nagkaroon po tayo ng number 1, strict training. Number 2, sinong naniwala may testing ang pananampalataya? Wala ba kayo ng pananampalataya ay may testing? Kung minsan sa tao mahirap sabihin ang palataya ko kay Lord, pero sa oras ng testing, nag-give up sila. Sabi nga ng isang speaker, kung nasa pila ka na, nanampalataya ka kay Lord, ano sabi doon? Huwag ka nang humiwalay sa pila. Sige, amen. Kasi after that, ikaw na. Next, ikaw na. Anong gusto kong sabihin? Sa time of testing ng pananampalataya natin, alam po, kasama natin ang Panginoon. Testing of faith, Philippians 3:20. Ang ganda po ang sinabi. Naisulat ni Pablo na tayo sinabi, huwag kang mabalisa. Ikaw hindi taga rito. Hallelujah. Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship is in heaven. Praise God. Sabi nga sa katabi, praise God.
Ganda pala ito, no? From which we also, hindi po yung easy-easy, may testing. Ano sabi dyan? Kibasa nga. Eagerly wait for the Savior, the Lord, Jesus Christ. Bakit mo, citizenship ka ng langit? Tapos may eagerly ka pa, hinihintay mo. Marami mga tao dito sa pangalawang reason na kung minsan hindi maka-endorse ang pananampalataya kasi gusto lang ng easy life. Sabihin nga sa katabi, easy life. Sabi sa'yo, ablang pakitlo mo. Alam natin, pag nanampalataya tayo kay Lord, may testing. Sakit na ba? Sa time ng testing, ano bang gagawin mo? So dito, sa reason number 2, testing of faith, maganda ang preparation sa ating paghanda ni Lord. For our citizenship is in heaven, from which, ang salitang from which, we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hinihintay. Habang nanampalataya tayo, hinihintay natin ang panahon na balang araw. Hallelujah. Ang sinabi ng salita ni Lord, that you are become the citizenship of heaven, may experience, maranasan mo talaga kung anong itong lugar na inihanda ni Lord sa atin. Salamat po tayo sa mga apostoles. At hindi lang po si Apostol Paul nagsabi niyan, kung citizenship ka, labas-pasok ka, hallelujah. Palapakan si Lord. Si Jesus mismo personally nagsabi sa John, wala kang lugi, pagbalik po, dahil kukunin ko kayo. Pero, pagbalik ni Lord, tandaan mo, may investment ka na. Mga kapatiran o mga Kristiyano, magising na po tayo. Huwag na po tayong tutulog-tulog sa pananampalataya natin. We are now facing the last days. Kita na natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Naramdaman na natin, even sa mga churches. Madali lang po bumalik ang tao kung saan sila galing noon. Because we are now in the last days. Pero testing ng pananampalataya natin, kasama natin si Lord. Amen? Christian need to remember that though we are in this world, we are not of this world. Our ultimate citizenship is in heaven. Kaso, eagerly await pa. Hinihintay pa. Kaya nyo maghintay? Sige, amen. Kaya nyo bang maghintay? Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Kaya ba natin maghintay sa kanyang pagbabalik? Tandaan natin habang hinihintay natin si Lord. Ang daming compromising sa mundong ito. Kaya kailangan po manindigan tayo. Bawat isa sa atin, ang buhay natin ay mahalaga sa harapan ni Lord. Hindi pwedeng baliwalain po yun ni Lord. Si Lord, ang ating Panginoon, ang sabi sa Book of Hebrews, looking. Ito on, fix. Maraming kumukuha ng concentration natin ngayon sa sitwasyon ng buhay sa mundo, sa mga offer sa labas. Tayo mga Kristiyano, dyan ang salita ni Lord. Sa lahat ng nakikinig na nanonood, nandyan ang salita ni Lord. Ang totoong pag-asa ng ating pananampalataya. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will prevail. The eager desire of Christian is not earthly things, but a heavenly person, the Savior, the Lord Jesus Christ. Sige, amen.
Tandaan natin, the eager desire of the Christian or Christian is not earthly thing. Hindi lang sa mga bagay nandito sa mundo. Hindi lang sa nakikita, favor para sa atin. Oo, kailangan natin ng favor. Kailangan natin ng mga taong kilala sa lipunan. Kailangan natin mga taong sila'y sikat. Pero mas ang bigyan natin ng priority ang mga bagay na kung saan sabi, but the heavenly person, the Savior, the Lord Jesus Christ, yan ang mas pinakamahalaga sa buhay natin. Amen! Oo, totoo. Naghahangat tayo ng mga bagay dito sa mundo kung paano tayo mamuhay. Pero wag nating iitsapuera, baliwalain kung anong gusto ni Lord sa atin. May heavenly person, napakatawang tao si Jesus. Anong layunin niya? Napakatawang tao para lang maging tagapagligtas ng buong mundo. Ang layunin niya, ang lahat ng tao ay magkaroon ng totoong pag-asa. Amen? Naging liwanag siya sa buong mundo. Tayong mga tao namuhay sa kadiliman, walang pag-asa. Lahat lang ang iniisip natin sa sarili lang natin. Kung minsan wala na pong tayong iniisip, ano kaya? Kung ako naman ay magpapagamit kay Lord. Salamat kay Ma'am Ann na nagkaroon sila kahapon ng parang graduation ng mga kabata. Sa lahat ng gumagawa ng ministeryo ni Lord. Huwag nating sayangin ang mga oras na ibinigay ni Lord sa atin. Because the eager desire ng mga Kristiyano, hindi po ang makabundong bagay. Ang eager desire po natin, na kung saan ang ating Diyos, heavenly person, the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay, evidence of Christ-likeness, itong gusto, testing of faith natin. Sa pananampalataya natin kay Lord, kailangan, ang purpose mo noon, magkaroon tayo ng totoong pagbabago. There is a, letter A, may change in purpose po tayo. Anong layunin natin? Nandito tayo sa church. Anong layunin natin na pumupunta tayo sa church every Sunday? Or anong araw ang ginagawa ng church na magkaroon ng fellowship? Anong purpose? Anong layunin natin? Diba ang layunin natin? Para lang bigyan natin ng pagpahalaga ang ating Panginoon. Amen? Kaya mata po natin hindi nakapokus sa mga tao kung sino pupunta sa church. Nakapokus tayo ngayon kay Lord. There is a change in purpose, change in perspective. Kailangan po may pagbabago sa pananaw sa buhay. Sige, amen. Amen. Yung pananaw natin noon, nanampalataya ako kay Lord. Pero ang pananaw ko noon, ito lang. Basta pupunta lang sa church. No. Lahat po tayo may pananaw. We start to change our perspective, not our purpose. Letter C, there is a change in performance. Kung ano kang noon, ginagamit ka, pero ngayon, dapat magpapagamit ka kay Lord. Ang performance mo, si Lord palagi, hallelujah. Siya binibigyan mo ng papuri. Lahat ng ginagawa mo, hindi ka tinitingnan, ano bang bayad dyan? No! You start to change your performance. Letter D, change in personal relationship. Noon, wala kang relasyon kay Lord. Pero ngayon, dapat magkaroon ka ng totoong relasyon sa Panginoon. Mga testing po yun. Hindi lang sinulat ko po yun. Yung mga changes na yan. Kailangan ang layunin, the purpose, perspective, performance, and personal relationship. Ngayon, ang focus po natin, nanampalataya tayo kay Lord. Lord, kahit ito'y testing sa buhay ko noon, sabi natin, noon, ako'y ginagamit sa mga gawain na hindi gawain para kay Lord. Pero ngayon, magpapagamit ako para sa iyo, Lord. Amen? Lalo na sa mga young people. Sige, amen. Ganyan na po tayo ngayon. Habang tayo'y
nananampalataya sa ating Panginoon. Number 3, last. Last na. Setting an example. Okay? Itong mga, balikan po natin ang clouds of witnesses po natin sa Book of Hebrews. Tanong, bakit naisulat ang kanilang pangalan? Pagkatapos, na-record ang kanilang mga ginagawa habang buhay pa sila nung sumusunod sila sa totoong Diyos. Ang sagot diyan, binibigyan na tayo ng mabuting halimbawa sa kanilang ginawa. Amen? Ang ganda, sabi ko nga po, sa totoo lang, sa pagsunod natin kay Lord ngayon, hindi na po tayo innocent. We are not innocent. Why? May mga tao na noon. Binibless sila ni Lord. Hallelujah. Amen. Kahit may mga opposition sa kanilang leadership, nililevel up sila ng Panginoon. Tayo pa kaya ngayon? Di ba maganda? May mga taong halimbawa sa atin noon. Ngayon, anong gagawin natin? Tayo rin gagawa kung anong ginawa noon ng mga taong ito. Lakas po tayo kay Lord. Be faithful. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Hallelujah. We are to set a good example in 6 areas. Number 1, in word. Hallelujah. Sa salita po. Tayo may Jesus. Saan po tayo mag-set ng good example? Sa salita po, in word. May in your conversation. May totoong salita na galing kay Lord. May mga salita na magbibigay kalakasan sa bawat kapatiran. Hindi po tayo maging instrumento ng kasiraan. Tayo gagamitin ni Lord para lang ang salita na nandito sa puso natin ay ma-adapt din ng ibang tao. Number 2, in conduct. Sa salita po natin. Yung behavior po natin. Kasi si Jesus sa totoo na, basahin natin ang Isaiah chapter 53, verse 3 to 5. Gumawa siya ng paraan para sa atin. Kahit may mga tao doon na siniraan siya ni isang salita, walang lumabas sa kanyang bibig. Ibinilang siyang parang tupang, ano sabi doon? Kakatayin. Naranasan nyo ba? Kung sa totoo lang, kung ikaw siguro, parang tupang kakatayin. Anong pakiramdam? Si Jesus, walang imig. Ginawa niya ito para lang ipakita sa atin gaano ang kanyang pag-ibig sa atin. Gumawa siya ng magandang halimbawa. At itong halimbawa, hindi lang maging halimbawa, kundi ito'y maging practice ng katawan ni Kristo. Mga tao kumikilala kay Kristo na kung saan hindi na ang dati nating ginagawa, kundi itong halimbawa na ibinigay ni Kristo sa ating buhay. This is now the time tayong mga kumikilala sa kay Jesus. Tunang panahon. Sa salita, baguhin. Sa conversation po natin, sa conduct po natin, behavior po natin. Number 3, in love. Where's the love of God? May isang bagay nga ang pinakamahirap. Sabi niya, kung wala kang Kristo at ang totoong sukatan na may totoong Diyos ng buhay, kaya mong ibigin ang hindi pwedeng ibigin. You start to love the unlovable. Kaya, as a Biblia, isang sukatan, kaya nating ibigin ang ating kaaway. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Kristo na inilagay sa puso natin. Hallelujah. Kung hindi natin kayang ibigin ang ating kaaway, yan ang tatak ng totoong Diyos, wala pa sa ating buhay. Kung minsan, sasabi natin,
Parang easy-easy lang ito. Pero sa totoo lang may sukatan si Lord. At itong halimbawa, ibinigay ang kanyang totoong buhay sa atin. Romans chapter 5 verse 8, pakibaan. Ang ganda po ng paghahanda ni Lord. Na itong number 3, sabihin ko, dahil sa pananampalataya sa Kanya, mag-set po tayo ng magandang halimbawa. Romans 5:8, pakibasa. But God demonstrate His love towards us while we are still sinners. Christ died for us. Palapakan si Lord. Isa-isahin natin ang verse na yan. But God demonstrate His love. That demonstration, it talks about His start to set a good example to us. He demonstrates His love towards us, towards us, tao. Tao na inibig ni Lord. Tao, nagpakamatay siya sa cross sa mga taong yon. Yan ang salitang us. But God demonstrates His love, His own love for us in this, while we were still sinners. Tanong, kailan ka ibinigyan ng totoong pag-ibig ni Lord? Kailan? Nung makasalanan pa po tayo. Palabakan si Lord. Nung makasalanan pa po tayo. Yan ang tatak na namatay si Kristo sa atin. Yan ang simula na nagbigay siya ng nag-set ng good example na dapat nating tularan. Paano kaya mga Kristiyano, mga taong kumikilala kay Lord? Anong mabuting halimbawa iset natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? At itong anim na tumahalaga po ito. Ang word, conduct, in love. Number 4, in spirit, the attitude and power of the Holy Spirit. Ang Espiritu po natin ngayon, hindi dapat Espiritu pa noon. Ang Espiritu ngayon, dapat nandyan ang Espiritu ni Lord sa atin. Bakit? In spirit, the attitude and power of the Spirit of God start to reflect. Mag-reflect na sa atin ang Spirit ni Lord. Na hindi na po tayo, ano sabi sa 1 Corinthians, we are now bought by a price. And that price is not your life. The price is the sariling buhay ng Panginoon. And your life now, you are become the temple of God. You are now bought by a price. Hallelujah. Ang mga taong kumikilala na binili ka na, may price na. Hindi priceless, may price. Sariling buhay, ibinigay ni Lord para lang isit niya ang mabuting halimbawa. Pakita natin, ang totoong nanampalataya kay Lord ay may totoong pwedeng magbigay din ng mabuting halimbawa sa bawat tao. Salamat po tayo mga Christian. We have the gift of the Spirit. At yan lang ang magbigay sa atin ng pagpapahalaga sa buhay natin. Kung minsan, na-discourage po tayo sa time of discouragement, salamat sa Spirit ni Lord. Sabihin, that even the Spirit of God beareth witness with our spirit. Hallelujah. That we are the children. Sa mababasa, para sa Romans chapter 8 verse 16. Ang ganda po ng paghahanda ni Lord sa atin. Sabihin mo sa katabi, ang ganda po ng paghahanda ni Lord sa atin. Huwag mong baliwalayin. Pahalagahan ang pananampalataya. Bigyan ng pansin. Pahalagahan ang Panginoong Hesus. Doon tayo nakapix. Doon tayo nakapokus. Huwag tayo mag-focus sa iba. Lalong na may mga problema. Taas ang kamay, mga taong walang problema. Meaning, wala kayo, kahit isa walang tumaas. Ang problema, hindi maiwasan. All the time may problema. Si Jesus, anong problema din sa kanyang misyon noong napakatawang tao? Mga taong ayaw siyang tanggapin. Ayaw pakinggan. Tama? Kinikilala pa, hindi kang tagapagligtas. Anak ka lang ni Joseph.
Hindi ka totoong tagapagligtas. Tinawag pang Beelzebub. Masakit, no? Mabuti nga sa atin, walang tumawag kay Brother Jomel, o Beelzebub ka. Pag narinig siguro ng isang Kristiyan, uy, Beelzebub ka. Di ba, masakit? Pero tandaan natin ito. Because of the Spirit of God. In spirit, attitude, and power of the Holy Spirit. Number 5, in faith. Hallelujah. Dito na ang kapayagan ng title po natin. In faith, meaning this is your trust in God. Palapakan si Lord. Ito ang panahon kung paano mo magkaroon ka ng pananalig sa tagapagligtas mo. Marami mga tao nananalig sa Diyos, Lord, ang buhay ko para sa iyo. Pero pagdating sa totoong pagpahalaga, sa gitna ka ng problema, doon nag-iba. Trust in God, in faith, meaning trust in God. Number 6, in purity, both sexual matters and thoughts. Ito na ang kapayagan ng ating Panginoon. Sa buhay ba natin, palagi ba natin ang buhay natin ay maging pure sa harapan ni Lord? The righteousness of God nagre-reflect pa sa atin. Palapakan si Lord. That is the bunga or the fruit of your faith. Naging righteous ka sa harapan ni Lord, naging purity ka, your life being acceptable to God. Romans chapter 2, verse 2, ano sabi doon? Verse 1 pa lang, I beseech you, my beloved brethren. Ang ganda, sabi ni Paul, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi ni Paul, Lord, tulungan mo kami. I pray that both spirit, soul, and body become blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Christian, magising na po tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Sa lahat ng nanonood sa live po natin. Walang perfect po sa atin. We are in the process, araw-araw, namumuhay po tayo sa pananampalataya. Always we are walked by faith and not by sight. Pero ang gusto ni Lord, faith that endures. Gusto niya sa atin. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa kapanahonan ito. Sabi ko nga sa mayang people, ang pagkakalam lang natin, ang kagustuhan ni Lord, na mag-reflect siya sa atin. Hindi pwede doon sa langit mag-reflect ang Panginoon. Dito, Romans chapter 8, verse 29, sa simula't simula pa. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang tanong ko po, alam ba ni Lord na ikaw ay para sa Kanya? Amen? Alam ba? Si Lord may alam na sa atin. Tayo ba kaya may alam? Yan ang declaration, Romans, isahin mo, isulat ko yun din po. Kaya sabi niya, that's why, He predestined us to become, sabi niya, to become Christ-likeness. Ano predestinate? The word predestinate. Itinalaga. Hallelujah. Sino nagtalaga? Ikaw? Ako? Siya. Sabihin mo siya. Siya ang nagtalaga sa atin. Because predestination is the purpose of the living God sa kanyang mga anak. Siya ang nagtalaga. Ngayon, nandito tayo. O ang lahat ng mga viewers po natin. Nanonood tayo. Sinong talaga sa atin nanonood tayo lang? Si Lord. Bakit? Itong mensahe para sa ating lahat po ito. Hindi lang po sa inyo. Itong mensahe para din sa akin.
lahat para sa ating itong mensahe. May faith ka, may faith ako. Lahat po tayo may pananampalataya. Meaning, lahat po ito sa atin. Amen? Palapakan po si Lord. Consequences of losing holiness and purity. May mga consequences po dyan. Hindi ko lang basahin ito in the book of Judges. Kasi po, pag magkaroon tayo ng consequences, itong holiness and righteousness of God, anong mangyayari sa atin? Pakibasa, we lose our right. Malose po natin ang right natin. Hindi lang po right, our sight. Kaya mga tao, kung minsan, hindi nila mag-reflect ang totoong gusto nila sa buhay nila kasi bulag sila sa spiritual. Kaya tayong lahat dapat hindi malose yung spiritual side natin. Ano pa? Yung light. Kaya marami mga tao, ang buhay patapon kasi alam nila kung may problema, itong gagawin ko. Kung may problema ka, ano sabi ni Jesus? Come! Matthew 11:28, sino lang kami memorize? Come unto me. Si Lord nagsabi, halika anak. Ang ganda ng invitation ni Lord. May problema ako wala. Come. Pero may gagawin ka kung ikaw ay pupunta kay Lord. May gagawin tayo kasi ang minsang mga tao sa madali lang pumunta. Tingnan nga natin. Pakibasa. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. 29. Yan lang ang kuminsan ng mga Kristiyano. Pagdating sa 29, tingnan natin. Pakibasa. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will... Ano mangyayari sa atin? Lakasan, and you will find rest for your soul. Palapakan si Lord. Wag mo na, sa verse 29. Take my yoke. Let's talk about responsibility. Marami mga tao gustong pumunta kay Jesus, pero nak-akibat, may aksyon. Tama? Take my yoke upon you. Pangalawa, and learn from me. Nabasa niyo yung verse, and learn from me. Hindi pwedeng pumunta ka doon, mag-learn ka galing ang learning sa Kanya. Palapakan si Lord. Kasi maraming tao, pumupunta kay Lord, tinuturuan nila si Lord. Ang advice na salita ni Lord, take my yoke upon you and learn from me. Siya ang magtuturo sa atin. Walang pakalbi si Lord. Huwag mong turuan si Lord. Siya ang magtuturo sa atin. Kasi siya may concern sa ating kaluluwa. Dahil kung ikaw magtuturo sa Diyos, tayo magturo sa Diyos, ibang turo ang ituro natin sa Diyos. At ibang turo ang ituro natin sa sarili natin. Tama, hindi. Kaya maganda ang encouragement ni Lord. Come unto me, lahat ng nabibigatan at may problema sa buhay. Kaya bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero verse 22, ang contribution ko na. Take my yoke upon you and learn from me. Tanda natin ang salita, learn from me. Anong gagawin ni Lord sa atin? Kung naka-learn tayo sa Kanya, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your soul. Hallelujah. Palapakan si Lord. So, hindi po tayo pwedeng malose sa side, sa right side, light, and mind. Or ma-lose ang atong fight. Kaya ang pananampalataya, araw-araw, okay?
O mag-i-engage po tayo sa fighting. Di ba? Kung nampalataya ka, kung maramdaman mo, parang wala. I-fight mo sa prayer. Hallelujah. Sige, amen. Hindi ka lang pupunta. Siguro makapuligis ako. No? You just consult your God. You need to fight. Hindi na-lose ang ating fighting. Hindi na-lose ang might natin. May kalakasan pa rin tayo. Hindi na-lose ang life. Hindi na-lose ang sight. Hindi na-lose ang right po natin. Because I believe we are the children of God. John 1:12. Ang dami pong mga verses sa Bible. Pinaalalakas po ang ating pananampalataya. Gusto ko itong mga verses kasi gusto ko na sa verses po tayo sa Bible. Para makita po natin ang kalagahan natin sa salita ni Lord. Pakibasa. Anong salita ang ginamit sa John 1:12? Right. Sino nabigay ng right? He gave the right to become the children of God. Anong contribution sa mga taong binigyan ng right? Una, tinanggap mo. Sino? Pangalawa, nag-trust ka, nag-believe ka. Tingnan nyo mga verse. Kasi ang tao, madali lang tumanggap to become the children of God, pero na-misplace nila ang mahalagang contribution ng individual. Number 1, receiving. Believe in His name. Anong mangyayari sa'yo? Binigyan ka ng right to become the children. Conclusion. To cross over, it involves strict training, testing of faith, and setting an example would be our main priority in life. Kung magkaroon po tayo ng crossover sa faith natin that endures, isa lang ang main nating na priority sa buhay. Yan ang may training, ang pananampalataya, may testing, at sa mga number 3, mag-set ka ng good example. Yan makikita mo si Lord, that God is able. Lahat ng nakikinig sa umagang ito, okay, magsabi ng amen. Bukod pa isi ang katuo kay Lord. Experience ko noon, naranasan ko noon, nang wala pang Bible, hindi na binabasa ang Bible. Oo, nampalataya tayo kay Lord. Pero tingnan natin, may bunga ba ang pananampalataya? Pagdating ng Panginoon ba, na time nang kukunin na tayo ni Lord? Ang pananampalataya pa natin hanggang sa kabilang buhay. Kaya natin may pananaw tayo, kasama ko si Lord. Hindi lang pananaw natin na kumamatay ang tao, wala na. No! Mahalaga habang buhay, diyan mag-invest ka ng lahat ng mga magandang bagay para sa Panginoon. Amen? Sana itong mensahe na ito makapagbigay kalakasan sa ating pananampalataya kay Lord. Huwag po tayong manlupaypay sa pananampalataya natin. Kaya kinuha ko ang mga taong clouds of witnesses. Iba-ibang background ang kanilang buhay. Ngayon, kung iba-ibang background ang ating buhay ngayon, huwag mong isipin. Parang may karanasan na parang kay Rahab, lahat, mga taong sa karakter sa Bible, pero na-record sila ng Bible. Pinakita lang na talagang tapat si Lord. Sana ito ay isang lesson sa bawat isa sa atin. Magpalakasan tayo sa ating pananampalataya. Hindi po itong oras na magsiraan po tayo. Walang taong pwedeng sirain ang pananampalataya mo sa Diyos. Si Lord lang, okay, ang mag-judge sa bawat isa sa atin. Pero may gagawin tayo sa kapatiran, may gagawin tayo sa bawat individual, magpalakasan tayo. Amen. Magpalakasan tayo sa ating pananampalataya at balang araw, kasama natin si Lord sa kanyang kaluwalhatian.
Salamat sa mensahe na inilagay mo sa aming mga puso. Na mga mensahe ito, O Diyos, ay magpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Hindi kami maglupay-pay sa aming pananampalataya. Thank you so much, God, today for reminding our lives, Lord, our life. Na bilang kami ay nananalig sa iyo, Lord, ay mamuhay kami na may pananampalataya sa aming puso. We will continue to we fix our eyes to you, Lord. Continue to look to you. Tingnan ka namin. Ikaw lang ang Diyos. Itong buhay na ito, itong buhay ay para sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat sa bawat individual. Alam ko po sa araw na ito ay naging blessing kami sa iyo. Salamat sa mga mensahe na ito hindi mawawala sa aming mga puso. Kung dito ilalago, Panginoon. Kami ay magpapagamit sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lang ang Diyos na nagsasabi, O Lord, na babalik ka, kukunin mo kami, at kung saan ka, nandoon rin kami. Thank you so much, God, today, for these gatherings, Lord, na palagi namin binibigyan ng papuri ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Ikaw binibigyan namin ng halaga na bilang kami ay church mo, Panginoon. Ikaw ang ulo ng church. Panginoon, salamat sa oras na ito. Na ito, O Diyos, ang buhay na ito ay para sa iyo, Lord. We bless you and all the glory, honor, thanksgiving, all the praises, Lord. Lahat po ito ay para lang sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.